Okay po. Wait lang. Share ko lang yung screen. Okay. So, sabi natin kanina, this will be the journal entries kapag ka tayo ay ah, magjo-journalize ng ating transactions. Okay? Sa periodic, kapag tayo ay bumili, we debit purchases and we credit cash or accounts payable. Depende kung inutang natin yan o binili natin ng cash. Then, sa perpetual inventory system, ang entry dyan, nawawala na yung purchases. Saan na siya ilalagay agad? Merchandise inventory. Ang credit niya, parehas pa rin, cash or accounts payable. Okay. Now, sa sales naman, we debit cash or accounts receivable. Ibig sabihin, may utang yung ating, kung inutang sa atin, we debit accounts receivable and we credit sales. So yan yung pinaka-entry. Okay? Walang nababago. Yan po ang journal entries natin. Now, pag nag-perpetual inventory system tayo, ang entry natin same dun sa sales pero may dagdag tayo. Anong idadagdag natin? Yung atin pong cost of sales. Ano po yun? Yung cost of sale is the puhunan of our goods na binibenta. Okay? So cost of sale, debit cost of sales, credit merchandise inventory. So babawasan natin, syempre pag bumili ka, pag nagbenta ka, yung sa sales mo ay nakasama pa dyan yung tubo plus yung puhunan mo. Kaya kailangan kapag nagbebenta ka, pag ang ginamit mo ay perpetual inventory system, dalawa ang magiging entry mo. So, i-entryhan mo muna yung bentahan mo at ang susunod na entry mo ay i-record mo naman yung puhunan ng ibinenta mong goods. So, hindi lahat kasi yon ay sales mo. Okay. Now, sa purchase discount, sa periodic inventory system, debit cash or accounts payable, then credit purchase discount. Depende po kung inutang mo yung product na binili mo or kung ito ay binili mo ng cash. Mamaya, pag nag-journal entries natin, tayo makikita natin yan. Then, sa purchase returns and allowances, we debit cash or accounts payable and credit purchase returns and allowances. Tatandaan nyo po na ang purchase discount at purchase returns ay returns and allowances ay lagi po yung credit. Okay? Lagi yan dun sa second line. Okay? Hindi siya pwedeng maging debit kasi that will be deductible to your purchases doon sa iyong binili or pinurchase. Okay? Now, pagdating naman sa perpetual inventory system, ang entry naman natin ay debit cash or accounts payable and credit merchandise inventory. Hindi mo na makikita yung purchase discount and purchase returns and allowances. Lagi pong merchandise inventory ang magiging entry mo. Now, sa periodic inventory system, when you are recording for transportation cost or transportation delivery cost, freight in, sa periodic inventory system, we debit freight in and we credit cash or accounts payable. Depende kung inutang mo yan or inutang mo muna yung pambayad doon sa iyong transportation cost o binayaran mo siya in cash. Tapos pagdating naman doon sa perpetual inventory system, wala na rin po yung freight in. Ano yung sinasabi nating freight in? 'Di ba pagka bumili ka, magbabayad ka ng delivery cost. Freight in ang tawag doon. Sa perpetual, hindi na yan sinasali. Sana siya ibinabawas or idinadagdag doon sa iyong merchandise inventory. So mamaya makikita nyo na yung kung paano yan i-entryhan. Okay.
Now dito, pinakita ko lang kung paano tayo gagawa ng financial statement. So si service revenue, pag gagawa tayo ng financial statement, revenue minus expenses lang, that is net income or net profit or net loss. Depende. Okay. Paano natin malalaman kung net income siya or net loss? Pag net loss, mas malaki yung expenses mo kaysa sa revenue. Mas malaki yung ginastos mo kaysa dun sa pumasok na benta mo. Now, sa merchandising business, tatlo yung parte niya. Ano yung parte niya? Revenue, cost of sales, gross profit, and your expenses. Bakit siya may cost of sales? Kasi di ba sa revenue, dun sa benta natin, dun sa sales natin, ibabawas natin yung puhunan natin. Tapos dun sa yung matitira doon, yun naman po ang babawasan natin nung mga expenses natin, mga gastos natin, hindi yung sa revenue minus expenses agad. Meron po kasing puhunan yung pagbenta natin ng produkto. Unlike sa servicing, tatlo lang. Revenue, expenses, then net income, net profit. Merchandising, merong sale, cost of sales, and then expenses bago yung net income or net loss. Tatandaan, ano uli? Pag malaki yung expenses kaysa sa revenue, that is net loss. Kapag mas malaki yung revenue kaysa dun sa expenses, that is net income. Magkakamali doon lagi. Okay? Siyempre, alam natin kapag malaki yung expenses mo kaysa sa revenue mo, ibig sabihin, lugi ka. Kapag mas malaki yung revenue mo naman kaysa dun sa expenses mo, kumita ka dun sa benta mo ng pinagbentahan mo, ng product mo. Okay. So, dito naman, doon sa una natin last meeting, diniscuss natin yung freight terms. Meron tayong FOB destination, freight prepaid, FOB destination, freight collect, and FOB shipping point, freight prepaid, and freight collect. So, dito sa freight natin, titignan mo kung shipping point ba yan or destinations. Now, dito i-determine mo sino ba yung seller, sino yung buyer. Pag sinabi mong FOB destination, freight prepaid, pag ikaw ang seller, ikaw ang mag-shoulder ng transportation cost mo. At ikaw rin po ang magbabayad. Okay? Pag FOB destination, kunyari dumating na freight, pag sinabi niyang freight collect, determine mo sino ang mag-shoulder. Si seller ang mag-shoulder ng transportation cost, pero i-advance ni buyer. Babayaran muna ni buyer bago, kumbaga, magkakautang si seller kay buyer. Bayaran mo muna, sabing ganon. Pero, ang totoo, kay seller dapat naka-charge yun. Okay? Advance payment. Diba? Bayaran mo muna bago i-ship yung ano mo. Tapos, ibabawas ko na lang dito sa kung ibabawas o idadagdag ko na lang dito sa pagkakautang ko sa iyo. Okay, pag shipping point naman, freight prepaid, pag ikaw ang buyer, ikaw ang magre-record ng transportation cost. At ang magbabayad naman doon sa iyong binili ay yung seller mo, yung seller. Okay? Pag ako ang bumili, tapos ang usapan namin ay FOB shipping point freight prepaid, ako ang magre-record ng freight, pero ang magbabayad si seller. Okay? Yan ang tinatawag nating free shipping. Okay? Bumili si buyer, siyang nagre-record ng kanyang transportation cost, pero ang nagbayad si seller. Yun yung tawag natin doon ay free shipping. Okay? Pag FOB shipping point freight collect, si buyer ang
magre-record ng transportation cost at siya rin ang magbabayad. I-record niya tapos siya rin ang magbabayad. Hindi niya, ano yun, hindi niya i-deliver doon sa buyer yung goods unless babayaran niya yung shipping fee. Okay? So, yun po yung ano doon. Kasi kapag ka bumibili tayo sa ibang bansa, dinidetermine dyan kung sino yung magbabayad at kung sino yung magre-record ng transportation. Kaya meron tayong FOB destination at FOB shipping point. Yun po. Pag sinabing destination, kapag dumating na, sino yung magbabayad? Ano ba tong ano na to? Prepaid ba to or collect? Pag sinabing prepaid, si seller pareho ang magbabayad. FOB destination freight prepaid. Pag FOB destination freight collect, pag dumating na doon si seller but si buyer ang magbabayad ng shipping fee. Pero kalimitan, lagi pong ginagamit nila ay FOB shipping point freight prepaid. Si buyer ang magre-record at si seller ang magbabayad ng shipping fee. Lahat po tayo ay gusto natin ng free shipping. Yan po lagi ang ina-avail ng mga nagninegosyo kasi tipid sa kanila yan yung pagbabayad natin ng freight. Kasi mahal yun, lalo na kapag imported. Okay. Okay, next natin. Ito na, mag-journal entries na tayo. Nakikita nyo po ba? Let's just analyze first the transaction bago tayo mag-journal entry. Sige. Nakikita nyo bang mas malaki or hindi? Nakikita nyo ba? Okay na, ganyan kalaki? Okay lang po. Okay lang. Sige. Basahin natin yung ano. Sige, si Fatima. Pabasa po nung niya, first transaction. Yung start muna, yun. Sum of the sales transaction of Jefferson Triguero distributors who credit terms are 2, 10, and 30 follows. June 1, cash sales 180,000. Okay. And sales account 650, and receive return merchandise sold on account 90,000. Collect the amount due from credit sales. Okay. So, let's analyze first. 'Di ba sabi niya, meron tayo yung transaction natin. Sino may-ari dito? Si Jefferson Triguero. Pangalan ng company niya, Jefferson Triguero Distributor. So, hindi naman sinabi ko ano yung dinidistribute niya. Okay? So, nagbigay siya. So, this is more on the sales transactions. So, nagbigay siya doon sa mga customers niya if they are availing the credit terms. So, meron tayong 2/10 and N/30. Ibig sabihin, if you are going to pay your accounts doon kay Jefferson Triguero, they will, within 10 days, meron kang 2%. After 10 days, wala nang discount. Kahit kailan mo siya bayaran. Okay? So, kapag po nakikita natin, di ba, kapag sinabi natin on account, on credit, tapos terms, naglagay ng terms, ibig sabihin, inuutang natin yung, inutang sa atin yung pagbebenta natin ng goods. Okay po? So, number 1, let's analyze. So, June 1, cash sale. So, ibig sabihin, nagbenta tayo ng goods natin, nagbenta tayo ng goods worth 180,000. So, naka-receive tayo ng cash. So, June 4,
Sales on account, 650,000. So, ibig sabihin, tayo po ay nagbenta, pero inutang nung ating pinagbentahan. Okay? So, worth 650,000. And then, on June 7, naka-receive naman tayo ng merchandise na ni-return ng ating, ano yun, nung ibinenta natin na on account. So that is June 4. So ibinalik nung June 4, nung pinagbentahan natin na worth 90,000 yung merchandise na binenta natin sa kanya. So ibig sabihin, yung 650,000 nung June 7, hindi na 650,000 ang utang ni kung sino mang nung customer natin. So, magkano na lang ang utang ng customer natin na bumili na on account? Magkano? 500, 15, diba? Ang hina ko na sa math. 650 minus 90. So, that is 560. So, 560 na lang ang utang natin. Then, on 10, collected the amount due from credit sale. So, ibig sabihin, on June 10, nagbayad na yung ating customer on account noong June 4 at nagbayad na ngayong 10. So, is it within the discount period? Yung pagbabayad niya, Miss Fatima. Is it within the discount period? Yes po, kasi nasa 10. Okay. So, 4, binili siya ng 4, tapos nagbayad siya ng 10, that is only 6 days. So, nandun pa siya doon sa 10 days na credit terms niya. So, magbibigay tayo ng 2% na discount sa kanya. Okay. So, gawa natin ng journal entries. Wait lang. Kunin ko lang yung mag-excel lang tayo. Okay. Tap ko lang muna yung share. Open lang ako ng Excel. Okay. Ayan. Okay. Now, kapag gagawa tayo ng journal entries natin, meron tayong, una muna, lagay muna natin kung anong page. So, lalagay nyo yan, journal entry, capital letter ko na lang. Journal entry. Tapos, ilalagay nyo dyan ang G. Okay. Now, ano ibig sabihin ng GJ? Ibig sabihin yan ay general journal. Okay, so pag gagawa kayo, ganyan po yung magiging format niyan. Now, kung dalawa po yung, kung gagamit kayo nung ating columnar pad, mas madali siya kasi dun sa pinaka-top niya, pwede tayo maglagay na ng General Journal, GJ, yung abbreviations. Bakit natin kailangan yan? Kailangan natin yan mamaya kapag tayo ay mag-post doon sa ating General Ledger. Okay? So, ano yung format? Ito, importante ito doon kapag kayo kukuha ng exam. Kasi yung format, chine-checkan din yan nung assessor. So, ano muna natin? Date, particular, and then PR. Ano yung PR? That is post reference. Okay? Dito ko na lang ilagay.
I forgot ko meron dun sa module. Nakita nyo na yung module na open nyo na? Hindi pa. Hindi pa Yes po. po. Si Kevin na ano na niya. Yan. Tapos ang susunod niya, debit. Ay, mali spelling. Debit. And then credit. Maganda kung tayo ay gagamit ng Excel. Pero syempre, since si TESDA ay paper and pen pa rin, wala po tayong choice kundi tayo ay magsulat. Okay. Now, ano yung first thing na gagamitin natin? Ano po muna ang unang gagawin natin? Insert muna ako. Okay, the first thing you have to do is make your chart of account. Importante yan. Kasi si chart of account, these are the list of account title na gagamitin. Bakit kailangan magkaroon ng chart of account? Kasi halimbawa si Fatima at kayong dalawa, halimbawa si Kevin at saka si Fatima magkasama sa trabaho. Kung silang dalawa magkasama sa trabaho, dapat kung ano yung ginagamit na account title ni Kevin, ganun din dapat yung ginagamit ni Fatima na account title. Kasi halimbawa aalis siya, 'di ba? Nag-leave halimbawa si Kevin, tapos gagawin ni Fatima yung trabaho ni Kevin. Tapos iba yung account ang mga ginagamit niya. Syempre pag at the end of the accounting period, yung halimbawa accounting manager magsasummarize na ng mga ginawa nyo, tapos ang dami-daming account title, di malilito siya. Alin ba rito? Alin ba yung pare-pareho naman na pare-pareho naman ang pinagkagastusan pero iba-iba yung pangalan niya. Halimbawa, kagaya ng meal, may iba na nilalagay sa representation, meron namang inilalagay employees meal. So dapat mag-agree kayo kung ano yung account title na gagamitin nyo. The first thing you have to do is make your chart of account. Pag gagawa po tayo ng chart of account, ang gagawin natin ay ilalagay nyo po yung heading. Ano yung heading? Pangalan nung company. Ano ba yung pangalan ng company? Jefferson Triguero ba yun? Jefferson Triguero. Jefferson Triguero. Distributor. Okay. So, ang susunod second line is your chart of account. So, kailangan po yan. Now, so pag gagawa kayo ng chart of account, meron kayong account number and then account title. Parang naglalagay kayo ng pangalan. So, yan po yung ano natin. Ayan. Okay. So, paano tayo nagagawa ng chart of account? Okay. So, lagay natin para ano. Para maganda. Naka-format dapat. Kasi pag hindi naka-format, di siya magandang tingnan. Okay? So yan. Account number, then account title. Naglagay tayo. Based dun sa ating ano. Okay. Since wala pa tayo, ngayon mag-agree tayo kung anong account title ang gagamitin natin. How are we going to do with our account title? Ano yung una muna natin? So, ang una natin sa top natin is asset. Ano-ano yung mga pangalan ng asset natin? Meron tayo dun sa ating module. Okay? Asset, then liabilities, and then equity, revenue, and expenses. Ayan po yung pagkakasunod-sunod ng account title. Okay, balikan natin yung ating problem. Okay.
So number 1, anong account title meron yung June 1? Kevin. Anong account title meron yung June 1 natin? Meron siyang cash at meron siyang sales. So ilalagay natin diyan cash kasi asset yung cash. And then lagay natin revenue. Lagay natin dito para magkakaiba. Okay. So, revenue niya ay sale. Okay. Next natin ay sales on account. Pag sinabing on account, that is accounts receivable. So, meron na tayong sale, meron na tayong accounts receivable. Nakakasunod po ba? Yes po. Okay. Okay, accounts receivable. Yan. Okay. Next, balik tayo dun sa natin. Then, receive, return, merchandise sold on account. So, meron naman tayo dito sa 7 na sales, returns, and allowances. So, saan siya kasunod? Siyempre, doon sa kasunod, doon sa ating sales na account. So, dito natin siya ilalagay sa baba. Sales, return, and allowances. Ayan po yun. Okay, next. Collected the amount due from credit sales. So, nung meron na rito, since sabi natin kanina, may discount yan. So, meron tayong sales discount. Okay? Hello Excuse me po. po. Yes. Excuse me. Ayan, sales discount. So, wala tayong expenses doon sa ating based doon sa ating problem, wala rin tayong liabilities and equity based doon sa problem natin. So, ganito po yung pagkakasunod-sunod kung kayo po ay gagawa ng chart of account. So, paano naman tayo gagawa ng account number? Now, sa account number, this is always in a chronological order, meaning sunod-sunod. Hindi pwedeng kahit anong numbers as long as magkakasunod siya. Like for example, ilalagay ko yung asset ko na 100. So lahat ng asset dapat nagsisimula siya sa 100. Okay? O gusto niya 110, 100. Bahala po kayo. Kayo ang mag-a-assign ng number. Kung walang naka-assign na number. Pero kung meron, madali nyo namang makikita yon. Okay po? Kasi nakalagay na sa problem. So kung walang nakalagay dun sa problem, edi wala po kayong ilalagay. Or pwede kayong mag-assign as long as it should be in chronological in order. Halimbawa sa asset. So meron tayong cash, meron tayong accounts receivable. So 110. Halimbawa lang. Kayo bahala kung walang nakalagay ha. Sample lang yan. Now, pagdating po sa sales, hindi po pwedeng gagawin natin dito ay hindi pwedeng gagawin natin dito ay 99. Okay? Hindi pwedeng 99. Kasi ito ay 100 na at ito ay dapat chronological. Hindi pwedeng laktaw-laktaw yung kumbaga magkakaibang number. So, pagka ito yung revenue mo, hindi dapat mas mababa kaysa dun sa mga asset mo. Dapat mas mataas. Okay po? So, kung ito ay 110 at gusto mo ito ay 300, wala pong problema yan. Tapos, ilalagay nyo yung liabilities nyo ng 200,
tapos ito ay 250. Wala pong problema. As long as na it is chronological, sunod-sunod. Hindi pwedeng magkakaiba, talon-talon. Ibig sabihin yung talon-talon, 100 ngayon, tapos yung susunod ay 10. Tapos yung susunod naman ay 50. So, hindi dapat ganon. Dapat magkakasunod na. Sunod-sunod lang siya. Kahit ito ay gawin yung 200, basta kung halimbawa ito ay ginawa yung 200, dapat ito ay, kung gusto nyo 201, pwede naman. Tapos ito gagawin yung 205, pwede naman. Okay po, as long as kayo po yung mag-a-assign. Halimbawa, ilagay natin 200, tapos 201, tapos ito ay 300. Tapos ito, 310, 320. Okay, so, bala kayo mag-a-assign. So, ito lahat yung account title na gagamitin natin dun sa journal entry. Okay, dito na lang natin ilagay ito, yung journal entry dito. Ayan, dito na natin siya ilagay. So, dito sa journal entry, kahit wala na yung name ng company, as long as andito to, present itong lahat. Para hindi po dapat lalagpas dito sa debit and credit yung ating nakalagay na reference. Ito ang tawag natin dito reference. Okay? So, yan. Gawa tayo ng journal entries natin. Okay. Now, ano yung entry natin? June 1. So, dito sa date natin ay lalagay natin June. Kung may year, ilalagay nyo dito. Halimbawa, yung year natin 20XX. Kasi wala nakalagay kung anong year. Then, June, gawin natin mas maganda. Dagdagan natin dito para maganda yung pag-ano natin. Okay, so ito ay year. And then ilagay natin dito yung month, June. And then dito yung date. Now, doon sa ating columnar, makikita nyo meron siyang dalawang guhit doon. Meron ba akong columnar dito? Wait lang. Hanap ako ng columnar para alam nyo. Ito. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo po. Yung pinakaano dito, ito yung pinakauna, yan yung date natin. Tapos ito yung particular. Tapos itong maliit na yan, yan ang post reference, tapos debit credit. So since ito ay marami, so pwede natin ilagay sa dulo yung debit credit natin para medyo malaki-laki yung susulatan natin. Okay? Basta po yung date, ito po yan. Okay po? Naintindihan po ba? Tapos yung maliit na yan, yan yung post reference na yan. Okay? So yan po yung ano natin. Ganito po yung gagamitin natin during our exam. Yung sa institutional assessment natin. Since kayo ay nandito, kung may laptop, pwede kayong gumamit nitong Excel. Pero para mas masanay kayo, mas magandang mag-manual kayo. Pero since tayo during our dito activity natin dito sa dito yung presentations nyo. Okay, so anong date natin? June 1. Okay, so June 1. Okay. Now, lagi po yung natin, anong sabi rito? Cash sale. So, ibig sabihin, nakatanggap tayo based doon sa ating rules,
kapag tayo nakakatanggap ng cash, that is increase in asset, okay? If there is an increase in asset which is cash, that will be debited. So, ang entry natin ay debit cash and then credit sales. So, debit cash magkano? Kano yun? Hindi natandaan. 180,000. So, debit cash, 180,000. Para ano? Okay. Debit cash, 180,000 and credit sales. So, anong gagawin natin? I-indent natin yung cash natin. Ayan. Sabi, di ba, kapag tayo mag-journal entry, it should be hanging format. Okay. Then, syempre, kung magkano yung na-receive mo na pera, yun din yung benta mo. So, ang iyong credit sales that is equivalent to 180,000. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Hello po. Bakit Yeah. 180 po? Ha? Ano po? Yes po. Intindihan po. Bakit 180? Kasi po yun yung binenta natin, di ba, dito. So, nagbenta tayo na worth 180,000. Naka-receive tayo ng cash dahil tayo ang seller. Tapos, inilagay naman natin siya bilang isang benta. Kaya meron tayong credit na sales. Di ba, remember kanina, kapag if there is an increase in, asan na yun? Yan. Okay? If there is an increase in asset, which is cash, magde-debit tayo. And then, kung may increase naman sa revenue natin, tayo naman ay mag-credit. Okay po? So, naintindihan po ba? Maliwanag? Yes po. Okay. So, sa explanation, di ba, doon sa format natin, when we have our journal entry, meron tayong tinatawag na explanations. Now, kayo po, tayong tatlo, pag nag-journal entry, magkakaiba tayo ng explanation. As long as it is related to our transaction. So, para mas simpler, ilagay lang natin dito ay cash sales. So, i-indent uli natin yan kasi sabi natin ay hanging format. It should be, the explanation should be indented with our credit, which is sales. So, yan po yung ating first journal entries. Now, after each transaction, dapat naglilib po ng space. Okay? Maglilib ka ng space dito, then do the second journal entries. So, ano yung journal entries natin nakasunod? Journal entries natin nakasunod ay June 4, sales on account 650. So, ibig sabihin, nagbenta ulit tayo ng goods pero inutang natin. So, meron tayo ngayong accounts receivable. Accounts receivable means pautang natin doon sa ating customer. Okay. So, ilalagay natin dito, June 4. So, mag-space tayong isa. June 4. Okay. So, ang entry natin, we debit accounts receivable. Kasi pautang natin yun eh. Magkano yung pautang natin? Kanina, di ba? 650,000. Okay? Then, meron tayong sales. Di ba? Benta rin. Kasi, we always recognize sales whether it is binayaran o inutang. Kailangan natin i-record yung benta natin. So, magkano yung benta natin? 650,000. Okay.
Ma'am, pwede po ba magkaiba yung amount niyan? Hindi po pwede. Kung magkano yung binigay